kalabs, kumusta po kayo? Naghahanda na po pala ako mga kalabs para po makapasok na sa school. Ganito naman po palagi, araw-araw ang lagi ko pong ginagawa. Sadyang ganito po talaga ang buhay ng estudyante. Araw-araw ay pumapasok. Hindi naman po kasi pwedeng mag-absent mga kalabs. Paglabas ko nga po ay saktong pinaandar na po ng tito ko yung motor niya. Kaya sabi ni mama ay hintayin ko na lang daw po siya para makisabay na lang daw po ako. At nilalabas na nga din po ni tito ko yung motor niya. Hindi naman po sasabay sa kanya si tita, kaya makikisabay na lang po ako. Dito ko na nga lang po siya sa harap hinintay. O di po ba, at least hindi na po ako maglalakad. Minsan nga po kaya hindi ako nakakasabay kay tito ay maaga nga din po siyang umaalis. Mabuti na nga lang po ngayon at halos sabay nga lang po kaming lumabas. Mabuti na lang at hindi na nga po ako maglalakad. At kaninang tanghali po pala mga kalabs ay nagluto po si mama ng masarap na upo. Igigisa niya nga daw po ito sa kamatis at sardinas. Kinuha na nga lang po ni mama yung upo ni nanay dahil marami naman po siyang upo at saka po radish. Saktong eto na nga lang po yung ulam naming lahat. 2 peraso na nga po yung ilalagay ni mama para po madami. At 2 sardinas na nga din po inilagay niya dito para po mas lalong sumarap. Nor shrimps, paminta at asin nga lang pong nilagay ni mama dito na pampalasa. At wala na nga din pong iba mga kalabs. At nung nagisa na nga po ni mama yung sardinas at kamatis ay nilagay niya na nga din po itong upo. Tignan niyo naman po mga kalabs at parang mangga nga lang po ito. Punong-puno nga po itong kawali ni mama oh. Pero kapag naluto naman po ito ay kumukunti po ito mga kalabs. Hindi na nga din po pala naglagay si mama ng tubig dito dahil matubig naman na daw po itong upo. Half cook nga lang daw po ang luto ni mama dito. Saktong-sakto habang naghihintay naman daw po si mama sa amin ay lalambot pa nga daw po ito. Tsadan! At luto na nga din po itong ginisang upo ni mama. Ganito nga lang po yung gusto namin sa upo, yung hindi po matubig. At dahil nakaluto na nga din po si mama ay naglagay na po siya sa bowl para nga po makakain na rin kami. Nauna na nga din po akong kumain mga kalabs at naglalagay na nga din po ako ng ulam sa plato ko. Ganitong ulam nga lang po yung gusto ko mga kalabs, yung nagisa-gisa sa sardinas. At sa sobrang excited nga po ako na matikman itong ulam namin ay napaso pa nga po ako mga kalabs. Hindi na rin kasi makapaghintay. At nandito na rin po pala sila nanay. Medyo nakalibre nga din po kami ng gulay kaninang tanghali. Kahit mapadami ka nga po ng kain mga kalabs ay okay lang dahil marami naman po itong niluto ni mama. Natitiyak ko nga po ay may matitira pa pong ulam dito mamayang gabi. Sinadya na daw po kasing nilagay ni mama yung mga malalaking upo. Para kahit daw po may matira man o wala ay okay lang daw po. Ganito rin daw po kasi yung mga gusto ni mama na pinapapak. Halos parehas nga lang po silang dalawa ni papa. Pagkatapos nga pong kumain ng kanin ay pinapapak po nila itong gulay. Gustong gusto nga din po ni baby ng sabaw ng gulay. Sa bagay, lahat naman po ng pinapakain sa kanya ay gusto po niya. Hindi na nga po muna nakisabay sila mama at papa sa amin na kumain dahil busog pa nga daw po sila. Kaya kami na lang po muna nila nanay ang naunang kumain. Tulog pa nga din po kasi si papa sa mga oras na to. At hindi na nga po muna namin siya ginising dahil may pasok pa nga po siya mamayang hapon. Tsaka na nga lang daw po sila kakain kapag daw po ay nagising na siya. Karo nagkahina. Ang daming sinabi. Oo, wait lang. Pagkatapos ko nga pong kumain ay uminom nga po muna ako ng tubig at nagulat nga po ako sumunod sa akin si baby. Napakadami niya nga pong sinabi mga kalabs. Kung marunong nga lang po sana siyang magsalita, siguro sasabihin niya ay gusto niya nga din pong uminom. Kaya binigyan ko na nga din po siya ng tubig niya.
At nung magwa 1 o'clock na nga din po mga kalabs ay papasok na nga din po ako sa school. At dumating na naman nga po yung mga kaibigan ni Kuya para nga po ay sunduin na naman siya. Madami na nga po silang nagsundo ngayon kay Kuya. Sana all ka na lang po Kuya. Yung palagi ka nga pong sinusundo sa bahay kapag papasok. Ako naman po ay problema po ako dito sa payong na gagamitin ko. Folded po kasi ito at medyo nahihirapan nga po ako kapag ganito po yung ginagamit ko. Yung payong po kasi na ginagamit ko mga kalabs ay nasira na nga po yun. At hindi ko na nga po siya nagamit kaninang tanghali. Kailangan pa man din pong gumamit na ng payong dahil napakainit na po dito. At pinatawid na nga din po ako ni Mama. Habang sila Kuya naman po ay paalis na rin po sila ng bahay. Nakakatuwa nga lang po silang tignan mga kalabs dahil ngayon ay marami na nga din pong kaibigan si Kuya. Si Kuya nga po na dating napakatahimik lang. Pero tignan nyo naman po ngayon no. At pag-uwi ko nga po kaninang hapon mga kalabs, sabi ko po kay Mama ay bibili po ako ng ice cream. Kaya pinayagan nga po ako ni Mama. Mainit na rin po kasi ang panahon mga kalabs, kaya gusto ko nga pong kumain nito. Eto po pala yung lagi kong binibili. Gusto ko po kasi dito yung cookies mga kalabs. Masarap nga din po kasi ito. Medyo matagal na nga din po kasi akong hindi po bumibili ng ganitong ice cream. Kaya parang namiss ko na nga din po mga kalabs. Eto na po palang jumbo ang binili ko. At dahil nakita nga po ni Kuya itong kinakain ko ay gusto niya nga din daw pong humingi. Kaya syempre, patitikman ko nga din po si Kuya. Kaya lang niloloko niya nga po ako mga kalabs na isusubo niya daw po lahat itong nasa taas. Sabi ko nga po sa kanya, wag naman Kuya. Dahil yung cookies nga po yung gusto ko dito.